Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-28 kabanata ng Ibong Adarna na may pamagat na Ang Higanteng Agila mula sa mga saknong 900 at 12 hanggang 933. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Dumating ang isang higanting agila na tila labis ang pagod. Nagalit ang ermitanyo dahil sa kahuli-hulihan nitong pagdating na lumabag sa kanyang utos na dapat ay sa oras na marinig ang tunog ng kampana, kailangan makauwi agad ang mga ibon. Ngunit humingi ang agila ng paumanhin at nagpaliwanag na siya'y galing sa malayong kaharian ng Reino de los Cristales. Sa kabila ng bilis ng kanyang paglipad, nahuli pa rin siya dahil sa distansya ng kanyang pinanggalingan. Kinuwento ng agila ang ganda at kasaganahan ng kaharian na ikinatuwa ni Don Juan dahil sa wakas natagpuan na niya ang matagal na niyang hinahanap na kaharian. Ang ermitanyo ay nag-utos na ihatid ng agila si Don Juan sa kaharian. Ayon sa agila, aabutin ng 1 buwan ang paglalakbay bago marating ang banyo ni Maria Blanca. Sinama rin ng ermitanyo ang ibang mga ibon para magdala ng mga gamit at pagkain para sa mahabang paglalakbay ni Don Juan at ng agila. Nagsimulang lumipad si Don Juan sakay sa higanteng agila patungong dakong silangan. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari. Dumating ang higanteng agila na pagod at tila nanggaling pa sa malayo. Nagalit ang ermitanyo dahil sa hindi pagsunod ng agila sa kanyang utos na dapat ay agad dumating sa oras na tumunog ang kampana. Humingi ng paumanhin ang agila at nagpaliwanag na galing siya sa malayong kaharian ng Reino de los Cristales. Kinuwento ng agila ang kagandahan at kasaganahan ng kaharian na ikinatuwa ni Don Juan sapagkat ito ang kanyang matagal nang hinahanap. Ipinag-utos ng ermitanyo na ihatid ng agila si Don Juan sa kaharian, kasama ang iba pang mga ibon na magdadala ng mga gamit at pagkain para sa kanilang mahabang paglalakbay. Mga mahahalagang tauhan. Don Juan, ang pangunahing tauhan na naghahanap sa kaharian ng Reino de los Cristales. Ermitanyo, ang matandang nagbibigay ng mga tagubilin at nag-utos sa agila na ihatid si Don Juan sa kaharian. Higanteng agila, ang ibon na naghatid ng balita tungkol sa Reino de los Cristales at magdadala kay Don Juan patungo doon. Dumako naman tayo sa tagpuan. Ang tagpuan ng kwento ay sa lugar kung saan naninirahan ang ermitanyo at ang mga ibon, pati na rin ang malayong kaharian ng Reino de los Cristales. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan na ginamit dito. Dakip, pagkuha o pagsunggab sa isang tao o bagay. Hapo, matinding pagod o hingal. Himpapawid, kalangitan o alapaap. Mainam, maganda o maayos. Namalas, nakita o nasilayan. Nasa, hangarin. Pulong, pagtitipon o meeting. Tumambad, biglang makita o lumitaw sa harapan. At ngayon ay alamin naman natin ang mga aral o mensahe ng kwento. Ang pagsusumikap at pagtitiyaga ay mahalaga sa paghahanap ng mga bagay na mahalaga sa atin, gaya ng patuloy na paghahanap ni Don Juan sa Reino de los Cristales. Ang pagpapatawad at pag-unawa ay mahalaga, tulad ng ginawa ng ermitanyo sa agila matapos itong magpaliwanag sa kanyang pagkahuli. Hindi lahat ng bagay ay makakamtan agad. May mga paglalakbay o pagsubok na matagal bago marating, tulad ng 1 buwang paglalakbay patungo sa kaharian ni Maria Blanca. At diyan nagtatapos ang ika-28 kabanata ng Ibong Adarna, Ang Higanteng Agila. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.